Sa mga abalang kalsada, eskinita at sa ilalim ng init ng araw sa lungsod ng Baguio. Mapahapon man o umaga, patuloy pa rin ang pagkayod sa buhay ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Kilala ang syudad ng Baguio dahil sa mga tanyag na tourist spots at umusbong ang lungsod dahil sa turismo. Ngunit hindi lahat ng mga naglilibot dito ay mga taong nagpapahinga o nagbabakasyon lamang. Para sa iba, ang mga kilalang parke at tourist spots na ito ay mga daang pamilyar, hindi dahil sa pagliliwaliw, kundi para sa paghanap buhay. Ating kilalanin ang mga ordinaryong bayani na madalas ay atin lamang dinadaanan at hindi binibigyang pansin. Dito, makikita natin ang kanilang araw-araw na motibasyon, layunin at sakripisyo. Ang tingi-tingi na para sa iilan ay maliit na halaga lamang. Ngunit para sa kanila, ito ang kabuuan ng kanilang kabuhayan. Paisang benta, paisang kita, at paisa ang hakbang tungo sa ginhawa sa hirap ng buhay. Malayo sa sentro ng lungsod, araw-araw iniikot ni Ali Caranto, isang street vendor, ang kanilang barangay sa Lower Rock Quarry. Memoryado ng kanyang mga binti ang bawat maliliit na tulay sa taas ng mga kanal hanggang sa pasikot-sikot para makalabas-pasok sa kanilang barangay. Ako po si Ali Caranto, nakatira dito sa Jepa Lower QM. Dito ako sa barangay din. Nagtatrabaho, ako yung barangay tanod. Minsan naglalako. Minsan pa sa anong trabaho, kaya ko, sige, papasukin ko yan. Yan lang po. Sa ibang dako, bit-bit ni Kuya Ali ang kanyang lalagyan na cooler para sa mga bentang ice cream. At sabay sa tunog ng kanyang handbell, ang pag-asa na bibili ang kanyang mga suki. Sa kada benta ng ice cream, 10 piso lamang ang kanyang nagiging tubo. Sabi mo, 1K, ganun. Kaya lang minsan din naman ganun palagi. Kasi pag naghinda ko ng puto, may 500. Pag ice cream, ganun. Pag sinisipag ako, may 500 na rin. Kaya di naman araw-araw ganun. May mahina, may malakas. Alisa, nakukuha naman yung parang pang araw-araw. Ganun lang. Mula sa pagkabinata, ang pagtinda ang kanyang nakasanayan na trabaho. Hindi man taga Baguio si Kuya Ali, ay gumawa pa rin siya ng paraan upang makapagtrabaho, hindi lamang bilang street vendor, kundi kanya ring binabalanse ang iba pang trabaho, tulad ng pagiging barangay tanod sa gabi. At kung siya'y may oras pa, isa rin siyang mananahi ng sapatos, tagapintura ng mga bahay, at naglilinis rin ng mga pasilyo. Pangasinan po. Sa San Carlos, sa boundary ng Bimalay. Kaya lang dito na ako nakasanayan nung nasanay na ako naghanap ako ng trabaho noon. Walang masyadong maraming hinahanap. Napasama ako sa kuya ko, nag-testing ko rin. Kasi sa probinsya, nag-iinda rin ako ng buko noon sa baba. Ako, di naman ako mahihiyain. Sinubukan hanggang nakasanayan ko na. Hindi man sigurado ang lakas ng kanyang benta sa araw-araw. Nilulubos pa rin ni Kuya Ali ang kanyang lakas ng katawan upang maitaguyod ang pamilya para sa kanyang 2 anak na lalaki. Kaya maraming nakakilala sa akin dyan, sa mga suki ko. Ako, bibigay yung sapatos sa akin. Ang magkano bayad dyan, 200, payong 50 minimum. Marami akong sideline. Kaya nagtatrabaho din ako, nagpipintura. Kung mga suki ko, may kilala ka magpipintur, maglinis. Ako na lang, sir, ma'am. Kaya ko naman yan. Sa kaya ng katawan, sige. Para kay Kuya Ali, kahit ang mga trabaho niya ay hindi katulad sa mga may natapos na propesyon, nananatili naman itong tapat sa pagsisikap para sa kanyang pamilya.
Yung mga tatay na katulad ko rin, gawin natin na para sa mga bata. Kahit na ano, sa kaya natin, gawin lang. Yun lang. Samantala, sa mataas at matarik na daan naman papuntang Dominican Hill. Ang kalsadang patungo sa popular na tourist spot na Diplomat Hotel. Isang sari-sari store sa tabi ng kalsada ang nagsisilbing pangtaguyod sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang inang nagsusumikap. Dito makikitang nagbebenta si Nanay Lori Domseng ng kanyang mga tindang banana Q, kamote Q, soft drinks at iba pang meriendang pang-turismo mula umaga hanggang hapon. Ako pala si Lori Domseng. Dito nagtitinda ng banana Q sa Diplomat. Simula noong 2016, siya'y naglalako na ng mga paninda hanggang naisipan niyang magpundar na ng sarili niyang pwesto. Bago pa man makuha ni Nanay Lori ang kanyang pwesto, dumaan muna siya sa mahirap at mahabang proseso. 2016 ako nag-start. Oo. Diyan sa baba. Tapos nung lumipat ako diyan kasi nabinta yung diyan sa may baba na yun diyan. Pero una diyan sa waiting shed, sa tabi ng waiting shed na yun diyan. Parang 3 years yata ako diyan. Tapos nung pumasok ako sa loob. Pero nung nabinta, pinaalis ako. Tapos dito nakiusap ako sa kapitan na kung pwede ako magbinta. Pero maraming tutol dahil dito maraming gusto magtayo. Tapos nung pinayagan naman ako. Yun, nagtayo ako ng dito. Tapos nung na naman, wala akong permit. Ang daming kasi siyempre, ang dami silang gusto na paalisin ako para sila ang papalit dito sa pwesto ko ngay. Tapos nung tinulungan ako ni Kaplaygo na maglakad sa DPWH, tapos sa may engineer's office. Tapos si Sir Benji Makadangdang, tinulungan niya din ako para ma-release yung permit ko. Ayun na. Pero 1 year ako nakabinbing nga nagsara ako. Kasi ang daming na puro sila may permit. Kaya yun. Maliban sa pahirapan makuha ang magandang pwesto, nakikipagsapalaran pa rin si Nanay Lori na kumita ng pera. Ngunit nakasalalay sa dami ng mga tao o turista ang kanyang maiipon. O pag everyday, halimbawa pag yung maraming tao, di marami din akong income. Pero pag yung kunti, yun din. Pinakamababa ang mabinta ko sa isang araw, parang 2K, ganun lang. Pag kunti lang tao, pero kung halimbawa maraming tao pag Sabado-Linggo, nasa 7-8 ganun din ang isang araw ko. Ang mga gastusin para sa 5 anak na babaeng kanyang pinapaaral ay hinuhugot lamang ni Nanay Lori sa kanyang munting tindahan. Aniya na kahit may tulong na mula sa 4Ps, hindi pa rin ito sapat dahil nakakukuha lamang sila ng pera pagkatapos ng kada 2 buwan. Ngayon wala na kasi siyempre halimbawa ngayon ang saging is 60 o yung gasol ngayon is 1.6 o di asukal mo pa tsaka mantika o di kaya ang binta ko ngayon yung dati 15 tapos naging 25 ngayon naging 30 na o di ba kaya mahal na. Hindi sapat ang isang trabaho lamang at ramdam ito ni Nanay Lori. Ang kada benta niya ng kanyang paninda sa munti niyang tindahan, ang tanging pera lamang na bumubuhay sa kanyang pamilya. Pero pag may sideline, pag limbawa nga tutulong ako kung saan may sideline na pwedeng maglinis ng mga sa umaga, kung minsan mamalingki na ako. Tapos pag uwi ko, dito. Tapos kung walang pasok yung anak ko, tatawagin ko sila. Tapos kung saan ko pwedeng mag-sideline, mag-sideline. Yun. para may extra income, di ba? Sa sentro naman ng lungsod, araw-araw na nilalakad ni Kuya Bobby Ramos ang mga parke sa mga pasyalan. Nabitbit ang kanyang mga bentang lumpiang gulay, Shanghai, tokneneng at iba pa. Ako, Bobby Ramos. Ito, yung mga lumpiang gulay, Shanghai, kwek-kwek, empanada, tinudok,
4 na klase lang yung kinukuha ko. Simple lamang ang hangad ni Kuya Bobby dahil malaking bagay na sa kanya na makatubo ng 600 piso at tumataas lamang ito pagdating ng mga bisita o turista sa lungsod tuwing Sabado at Linggo. Sa dinami-dami ng karanasan sa buhay ni Kuya Bobby, ang pinakaimportante para sa kanya ay maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang 2 anak. Sa 2 taon niyang pagbebenta, isa sa kanyang kinakatakutan ay ang mahuli ng POSD. Ang ginagawa ng POSD, kasi, halimbawa, ito, kapag nandito nakalapag, tapos mayroong bumili, kukunin. Kukunin nila. Sa dinami-dami ng karanasan sa buhay ni Kuya Bobby, ang pinakaimportante para sa kanya ay maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang 2 anak. Kaya naman kahit hamakin ang paraan ng kanyang pagbebenta, ay patuloy pa rin ang kanyang paghahanap buhay. Yung 12 years old ako, ang kasama ko mga kuya ko, kumboy ako noon. Kumboy, tapos sa palengke, nagtitinda rin ako nung mais, gano'n. Halos marami rin akong karanasan sa buhay, kaso nga lang. Ang purpose ko talaga, almost, vendors talaga. May ilang beses nang nahuli si Kuya Bobby at sa halip na makipag-away pa sa mga otoridad, kanya na lamang itong binibigay at nagbabayad ng multa na 1,000. Ang permit nitong vendors na merong iba sa naman sa pagtitinda ng mga itong lumpia, halos wala. Kasi mostly hindi kami nagsasama-sama lahat-lahat eh. Kung nagsasama-sama sana kami lahat na vendors na maglulumpia ganon. Kaya hindi kami na proban na magkaroon na kami ng hindi kami makabuo ng ng asosasyon namin. Kaya hindi kami nabibigyan ng permit. And sa amin lang naman kasi, kung halimbawa, sa amin naman hindi kami nagnanakaw. Nagmarangal naman yung hanap buhay namin. Hindi naman na kapag nakita kami, o kahit hindi namin nakita nila kami, pagbibigyan sana, mauna naman sa, parang sa pakikisama na lang sana mga POSD. Wala eh. Kapag utos kasi ng city government natin na o officialis natin na mayor, sinusunod din naman nila. Kami naman wala rin kami magawa. Bilang tatay, saad ni Kuya Bobby na marangal naman ang kanyang paghahanap buhay at humihiling na makita ito ng mga otoridad at matulungan silang maiangat ang kanilang buhay. Sa gitna ng hirap sa paghahanap buhay, hindi nawawala ang mga pagsubok na kinahaharap ng mga vendor sa bawat araw. Sa walang kasiguraduhang kita, pabago-bagong panahon, kakulangan sa puhunan, hanggang sa mga patakaran at multa na maaaring makaapekto sa kanilang kabuhayan anumang oras. Hindi lamang sila nanay at tatay para sa kanilang mga anak. Sila rin ay mga manggagawang Pilipino na araw-araw ibinubuhos ang lakas ng kanilang katawan upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Para sa mga street vendor, pagtitiis, tiyaga at lakas ng loob ang kanilang pangunahing puhunan. Hawak nila ang mga panindang tingi-tingi, mga produktong tila maliit lamang sa mga mata ng iba. Ngunit siyang bumubuo sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, pambayad sa gastusin, at pangarap para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Ngunit sa likod ng bawat paisang benta, mas malaki ang tanong na dapat nating pagnilayan. Bakit tila hindi sapat ang marangal at tapat na paghahanap buhay upang mabuhay ng may dignidad? Sa isang bansang ang nakararami ay patuloy na kumakayod ng tapat, ngunit hirap pa ring makaahon. Sino nga ba ang tunay na pinaglilingkuran ng sistema? Kapag dumarating ang krisis, pagtaas ng presyo,
kawalan ng trabaho o paghihigpit sa lansangan. Madalas, ang mga nasa laylayan ang unang naaapektuhan at huling natutulungan. Ang mga vendor na madalas nating nadaraanan ay hindi lamang bahagi ng tanawin ng lungsod. Sila ay mga paalala ng katatagan ng Pilipino at ng sistemang patuloy nating kailangang suriin, baguhin at pagputihin.